Umamin si Kim Chiu na binakuran niya si Paolo Avellino sa isang event na pinuntahan nila pareho. Maraming araw ang nakapansin na sa event na yon ay tila nilalayo ni Kim si Paolo sa isang magandang babae. Paliwanag naman ni Kim Chiu sa interview sa kanya ni MG Filipe bago man sila lumipad patungong Amerika para sa Manila International Film Festival, may isang girl na pretty nga raw kasi sa event na yon. Anyway, yun nga, nasa Amerika ngayon sina Kim Chiu at Paolo para sa promo ng movie nilang My Love Will Make You Disappear na palabas na sa March 26 at magkakaroon nga raw sila ng mga interview sa mga Los Angeles reporters. Pero syempre, marami nga ang nakapansin na super komportable na sila sa isa't isa na maya't maya ay maka-holding hands sila. Well, iba na nga ang Kimpaw ngayon na kahit anong gawin nila, nakakakilig na talaga. Mukhang game na game si Kim Chiu sa pang-aasar kay Paolo Avellino. Ang kulit lang ng vibe nila. Parang natural na yung closeness nila. Halata namang enjoy sila sa promo ng movie nila at mukhang maraming kinilig sa kanilang dalawa. Pero yung eksenang binakuran daw ni Kim si Paolo, curious ako. Friendly gesture lang kaya yun o may halong selos? Kahit anong sabihin nilang acting lang, may chemistry talaga sila na hindi maitatanggi. Mukhang masaya at puno ng kulitan ang dynamics ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Lalo na ngayong mas madalas silang magkasama para sa promo ng kanilang pelikula. Ang pagiging sobrang komportable nila sa isa't isa ay hindi maiwasang mapansin ng fans. Kaya tuloy mas marami ang kinilig at sumuporta sa kanila. Yung eksena na binakuran ni Kim si Paolo mula sa isang pretty girl, nakakatawa pero intriguing rin. Pero man ito hindi maiwasang isipin ng ilan kung may halong selos o proteksyon ng ginawa niya. Dagdag pa ang holding hands moment nila na kahit anong palusot nila acting lang, mahirap hindi pag-isipan ng mga fans. Sa kabuuan, mukhang naging epektibo ang promo ng pelikula nila dahil sa natural nilang chemistry. Kung may something man beyond friendship, sila lang talaga ang nakakaalam. Pero isang bagay ang sigurado, ang Kimpaw ay isa sa mga love team na inaabangan ngayong mapa on-screen man o off-screen. Bukod sa nakakakilig at nakakaaliw na kulitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino, mapapansin din kung gaano kalakas ang suporta ng fans sa kanila. Sa social media, marami ang kinilig sa kanilang closeness at tila walang effort na chemistry. Wala ring netizen ang nagsasabing parang hindi lang promo ang sweetness nila, kundi may mga posibilidad na may mas malalim pang koneksyon. Isa pang interesting na bagay ay kung paano lumawak ang reach ng kanilang pelikula. Ang pagpunta nila sa Amerika para sa Manila International Film Festival ay malaking hakbang, hindi lang para sa kanilang proyekto kundi para sa pagpapakilala ng Filipino film sa international scene. Hindi lang ito simpleng promo, kundi isang pagkakataon na maipakita ang talento ng Pinoy sa ibang bansa. Bukod pa rito, mukhang magiging busy pa rin sila pagkatapos ng US promo dahil babalik sila sa Pilipinas para sa promotion sa Cebu at iba pang parte ng bansa. Ibig sabihin, mas marami pang pagkakataon para makita silang magkasama. Kaya siguradong tuloy-tuloy ang kilig ng fans. Sa dami ng nangyayari sa Kimpaw, hindi malabong mas lalo pang lumalim ang kanilang samahan, whether as close friends or something. So let's have some quick Kimpaw update today mga kachika, dahil alam nyo ba na sina Kimi at Paolo na naman ang laman ng social media ngayon. Dahil ngayong araw nga mga kachika, no, ay lumuwas na. Okay? And take note, sabay silang lumuwas. Okay? Papuntang LA. So mga kachika, no, ang daming videos and pictures na nagsisirculate ngayon online kung saan makikita natin ang Kimpaw na together. So literally mga kachika, nasa iisang aeroplano
nagpaplano lang sila na lumipad papuntang Los Angeles. Actually mga kachika, as we all know, this is not the first time na sabay bumiyahe sina Kimi tsaka si Paolo pa out of the country or even out of town. Diba kapag sila ay may mga performances, diba, outside Metro Manila or even abroad. Diba naging tradisyon nilang dalawa na nagkikita sila sa airport and then sabay sila sa flight mga kachika and then sabay din sila lalapag. Diba kaya nga lagi silang pinagkakaguluhan ng mga Kim Pao fans sa airport pa lang. So mga chika, no, kanina nga nagkaroon din ng pagkakataon again, 'di ba, si MJ Felipe na ma-interview si Kimi tsaka si Paolo. Ngayon diyan sa interview na yan mga chika, medyo maingay, hindi natin masyadong maintindihan. I'm not sure kung meron kayong copy ng video na yan, ano, na medyo klaro. Pero yung one thing na talagang naintindihan ko diyan mga kachika ay napansin ni MJ Felipe yung napansin din nating mga Kim Pao fans. At iyon nga ay yung suot-suot na damit ni Kimi tsaka ni Paolo. So mga chika, kung mapapansin nyo, talaga nga daw matchy-matchy yung kanilang mga outfit. Diba? Pure black. Okay, and then naka-shades na black. And then ultimo yung sapatos nila mga chika, color white and matchy-matchy talaga. So mga chika, I've seen so many celebrity love teams mga chika going abroad for taping, shooting, mga performances, but I've never ever seen ng mga nagteterno ng suot. I'm not sure mga chika kung kayo may nakita ng mga ganyan ha, pero ako personally yung mga nakikita ko lang most of the time na nagmamatchy-matchy outfit ay yung mga mag-asawa na. Okay, so Kim Pao is the first time na nakakita ko mga kachika na every time magkakaroon sila ng performance abroad tapos sabay silang lalabas ng bansa or lalabas ng Metro Manila, lagi silang matchy ng suot. For some reason, parang pinag-uusapan na nila ito mga kachika the day ahead pa lang. Diba na, Kimi, ito yung susuotin ko, ito rin yung suotin mo. Something like that mga kachika eh. Kaya nga diba madalas kahit wala silang inaamin sa atin, doon pa lang sa mga suot nilang damit mga kachika, iba na yung dating eh. Doon pa lang parang meron silang ine-express na yung level ng aming relationship ay parang mag-asawa na. So yan mga chika ay personal na opinion ko lang naman. Yan kasi yung napapansin ko eh, kagaya nung nangyari nga today, di ba? Even MJ Felipe noticed that, di ba? Nakita nyo na napansin niya na bakit matchy-matchy yung mga suot nyo. Pinag-usapan nyo ba yan, Kimi tsaka Paolo? So tumawa lang sila mga chika, they didn't even deny, di ba? So parang kapag hindi ka nag-deny, ibig sabihin yes, pinag-usapan namin yan MJ Felipe. Mga chika. So mga chika, yung event na dadaluhan ng Kim Pao sa Los Angeles will be held sa March 8 and 9. Yan nga mga chika, yung konsyerto para sa mga Pilipino. So mga chika, kung March 5 pa lang ngayon and then maybe tomorrow darating si Kimi tsaka si Paolo, meron pa silang March 7 para mamasyal. Okay, so makakapagpahinga pa sila mga chika March 7, di ba? Prior nung date nung kanilang performance doon. So most likely mga chika, dapat tayong mag-abang dahil sigurado si Kimi ay mag-share ulit yan ng mga pictures and videos sila ni Paolo habang sila ay namamasyal doon. Mga chika, share ko lang din sa inyo na nagulat din ako actually nung naimbitahan or naisama si Kimi tsaka si Paolo doon sa konsyerto para sa mga Pilipino. Kasi wala naman talaga yan initially doon sa itinerary ng Kim Pao. Diba? Nabibisita nga sila sa LA. Siguro mga chika, no, chinempo lang din talaga ng Star Cinema na isama si Kimi tsaka si Paolo doon para in some way makapag-promote din, diba, nung kanilang movie na My Love Will Make You Disappear. Dahil nga globally na yan, nationwide na yan, panigurado mga chika, malaking tulong, diba, for promotion kung sila yung personal na mag-iimbita nung kanilang mga fans doon sa Los Angeles. Who knows mga chika, dahil nasa Amerika sila and then nakagawian na rin ni Paolo, diba, na tuwing pumupunta siya sa lugar na yan, sa bansang iyan, ay binibisita niya yung kanyang anak na si Akio. You could still recall, yung last time na pumunta sila sa US mga chika, ay nag-trending yung balita na etong si Paolo Abilino ay officially na ipinakilala si Kim Chiu sa kanyang anak. Actually, just not to Akio, but also to his ex-girlfriend na si LJ Reyes. Diba may mga bulong-bulungan din, ano, na etong si Kimi nga ay nakilala na si LJ personally. Doon mga chika, nung nag-follow, diba, si LJ kay Kimi, and then
then Kimi naman followed back, 'di ba, sa Instagram, which signifies na nagkakilala na talaga sila. However, we all know that Paolo is a very private person. Gusto niya as much as possible yung personal life niya, particularly yung related doon sa kanyang anak, 'di ba, na si Akio, gusto niya remain lang yun private, 'di ba? Pero sana magkaroon man lang sila kahit na picture lang, 'di ba, si Akio, si Kimi tsaka siya na together magkakasama kung pupunta man sila ng New York. And aside from that, Machika, quick update lang din tayo about kay Kimi, na yesterday nga ay tumanggap siya ng parangal mula sa Bureau of Internal Revenue. Okay, so actually kasama niya rito yung kanyang bestie na si Darren Espanto. Pinarangalan nga sila, Machika, ng top tax-paying media personality sa Quezon City. So dahil nga dito, mga kachika, ay mas lalong dumami, 'di ba, yung mga fans ni Kimi, kasi isipin nyo, government na yung nag-recognize sa kanya. Come to think of it, mga kachika, sa dami ng mga shows niya, sa dami ng mga ini-endorse niya, then meron pa siyang business, mga kachika. And then lastly, meron siyang upcoming movie na mukhang papalo sa billions yung revenue, di ba, mga chika? And then never siyang nag-miss sa pagbabayad ng kanyang tax. So this just proves, mga kachika, that Kimi is a very honest person. Hindi siya kagaya ng ibang mga artista nor mga businessman na nag-e-evade sa kanilang mga taxes. So, mga chika, dito na-recognize siya mismo, di ba, ng BIR na tamang-tama yung binabayad na buwis ni Kimi sa gobyerno. Actually, meron ng short speech dyan si Kimi, mga chika. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo saglit ito. At maraming salamat po sa BIR for this recognition, and may this award inspire other people na paying our taxes is not just our duty, but this is also a contribution for a better country. Maraming salamat po, everybody, and thank you for this recognition again, and sana magbayad po tayo ng tamang buwis at sa tamang oras at sa tamang panahon, and mabuhay po ang lahat ng mga Pilipino. O di ba, mga chika, so hindi lang top taxpayer celebrity si Kimi, kasi isa rin siyang advocate, mga chika. Ini-encourage niya ang lahat na magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. So I just thought of sharing this video, mga chika, kasi itong award na to, itong recognition na to is extraordinary, okay? Kasi hindi to yung award na nakuha niya sa pag-arte, di ba, sa pagkanta, pagsayaw. Hindi, mga chika, ito ay recognition from the government, from the Bureau of Internal Revenue. O siya, mga chika, hanggang dito na lang muna. Sa ngayon ay abang-abang lang muna tayo ng mga further Kimpaw updates, kasi panigurado yan, paglapag nila sa Los Angeles, dudumugin kaagad yan ng mga Kimpaw fans. Most probably nga baka yung ibang mga Kimpaw community group ay nauna na doon, 'di ba? Para sila mismo yung subalubong kay Kimi tsaka kay Paolo pagdating nila sa Los Angeles.